umabot na sa 796.2 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Region 2 matapos ang pananalasa ng bagyong Nando. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Paul Vincent Balao, Regional Corn Program Coordinator ng Department of Agriculture Region 2, sinabi niya na apektado ang kabuuang 26,889.21 hektarya ng mga sakahan. Sa kabilang na ito, 4,107.21 hektarya ang tuluyang nasira habang 22,781.99 hektarya naman ang bahagyang nasira at may posibilidad pang makabawi. Pinakamalaking pinsala ang naitala sa palay kung saan 3,704 hektarya ang tuluyang nasira at 13,463 hektarya ang bahagyang naapektuhan. May kabuoang halaga ng pinsalas na 559.36 million pesos. Sa mais naman, 283.7 hektarya ang tuluyang nasira at 9,167.72 hektarya ang bahagyang nasira, nakatumbas ng 188.35 million pesos na halaga ng pinsala. Sa kasalukuyan, naitala sa rehiyon ang 101,000 hektarya ng palay sa maturity stage, 117,000 hektarya sa reproductive stage, 27,000 hektarya sa vegetative stage, at 62.8 hektarya sa seeding stage. Sa mais, mayroong 162,589 hektarya sa maturity stage, 37,848 hektarya sa reproductive stage at 93 hektarya sa vegetative stage. Para naman sa high-value crops, 25,771 hektarya ang nasa maturity stage, 35,000 ang reproductive stage, 14,149 hektarya sa vegetative stage at 4,689 hektarya sa seeding stage. Isabela ang nanatiling pinakapektadong lugar dahil dito ang pangunahing production area ng rehiyon. Ayon kay Balao, ang palay na nasa reproductive at maturity stage ay labis na sensitibo sa malalakas na hangin, kaya pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim kung maaari na ito, bago pa maabutan ng bagyong Paolo na kasalukuyang binabantayan. Dagdag pa ni Balao, bagaman may posibilidad pang makaligtas ang ilang pananim depende sa galaw ng bagyo, mahalaga ang maagang paghahanda. Para sa mga nagtatanim ng mais, muling ipinaalala ng DA ang paggamit ng detapping technology o ang pagputol ng 1 pulgada ng bahagi ng halaman sa ibabaw ng bunga upang maiwasang tumumba sa malakas na hangin. Hinihikayat ang mga magsasaka na lumapit sa kanilang municipal agricultural officers para sa tamang paggabay at aplikasyon ng teknolohiyang ito. Samantala, nagsimula na ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong magsasaka, habang kasalukuyan namang sinasagawa ang validation para sa mga susunod na hakbang. Nakahanda rin anya ang ahensya ng magbigay ng karagdagang suporta pagdating ng dry season. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Paul Vincent Balao. Pero ongoing pa po yung pagpaplano kung saan ibibigay. Kasi Bombo Kervin, meron pong tinatawag na seed reserve ang Department of Agriculture, seed reserve sa rice and sa corn and some of high value. Itong mga seed reserve na ito, Bombo Kervin, ay inilalabas lang po natin pagkatapos ng kalamidad or pagkatapos ma-validate yung mga actual na sinalanta ng isang kalamidad. So we are in the process of validating pa rin yung report, kasi itong ni-report kung value loss is hindi pa ito final, Bombo Kervin, no? Pero nakahanda po ang Department of Agriculture na maglabas at this coming tinatawag namin dry season cropping.